Ikaw ba ay nakaranas na ng matinding pagkalugi dahil sa pagbagsak ng stocks? Don't worry, ituturo ko ang proven strategy kung paano kumita ng malaki kahit bumabagsak ang market. Please subscribe para ma-notify ka ng mga susunod kong videos. Sa pag-invest sa stock market, mahalaga na iset natin ang ating goal. Kaya mahalaga na timbangin natin kung ano ang magiging priority mo. Trading ba or dividend investing? Ang trading ay isang short-term na paraan ng pag-invest kung saan mabilis ang pagbili at pagbenta ng stocks para kumita sa galaw ng presyo. Mayroon itong high risk pero high reward dahil posibleng kumita ng malaki pero ang income ay hindi guaranteed. Kailangan din ng active monitoring dahil pabago-bago ang market. Pinakaangkop ang trading kapag ang market ay rising at volatile. Samantala, ang dividend investing ay para sa long term. Dito, kumikita ang investor mula sa regular na dibidendo ng kumpanya. Mas mababa ang risk at mas stable ang return at hindi kailangan ng madalas na pagbabantay. Ideal ang dividend investing sa declining market dahil kahit bumababa ang presyo ng stocks, patuloy pa ring may pumapasok na kita. Kahit mababa ang market, patuloy pa rin ang dividend. Ngayon ano ang pipiliin mo? Trading ba na mabilis kumita pero malaki ang risk na malugi, o ang dividend investing na matagal ang paggalaw pero sigurado ang kita? Ang tanong, paano mag-trade and at the same time, ma-maximize ang dividend? This is the best way to succeed in the investment, and I will teach you when to trade or invest more in stock. Ang teknik para ma-maximize ang kita sa stock investing ay napakasimple lamang. Hindi mo kailangang maging eksperto sa technical analysis. Sa katunayan, napakahirap hulaan ang galaw ng merkado sa maikling panahon dahil ito ay kadalasang naapektuhan ng market sentiment at other external factors. Ibabahagi ko sa inyo ang mga simple pero epektibong strategy upang masiguro ang kita kahit na bumababa ang market. Dahil sa paiba-ibang galaw ng market, maraming nalulugi sa investment. Upang maiwasan ang pagkalugi, kailangan mong malaman kung kailan ka dapat mag-trade at kung kailan ka dapat magdagdag ng investments. Kapag ang merkado ay pababa, ang unang hakbang ay mag-invest muna ng maliit na halaga. Habang patuloy na bumababa ang merkado, unti-unti mong dinadagdagan ang iyong investment. Kapag ang merkado ay nagpapakita ng senyales na ito ay babalik o aangat, doon ka na dapat mag-invest ng todo. Sa ganitong paraan, na ma-maximize mo ang dividend dahil nag-invest ka kapag mababa ang presyo ng stocks. Maraming beginners ang nagkakamali dahil ibinibenta nila ang kanilang stocks kapag bumababa ang merkado dahil sa takot na malugi. Hindi mo kailangang maapektuhan ng emosyon kapag bumababa ang presyo ng stocks kung ang focus mo ay ang pag-maximize ng dividend. Ang mahalaga ay mag-invest ka sa mga kumpanyang nagbibigay ng mataas na dividend at profitably. Sa hiwalay na video, ibabahagi ko ang listahan ng mga matatag na kumpanyang mataas magbayad ng dividends. Kapag ang merkado ay pataas, iba naman ang strategy. Dapat ay mag-invest ka agad ng mas malaki at habang patuloy na tumataas ang merkado, unti-unti kang kumukuha ng trading profits. Ibig sabihin, magbenta ka ng mga stocks habang tumataas ang market, pero huwag mong ibebenta lahat kasi may chance na tumaas pang muli ang market. Kapag ang merkado ay nagpapakita ng senyales na ito ay bababa na, ibenta mo na ang lahat ng stocks at mag-exit ng buo. Sa panahon ng pataas na merkado, kahit di mo maximize ang dividend, okay lang kasi tumubo ka na ng malaki sa trading. Ganoon lang kasimple. Sana may natutunan kayo sa video na ito and thank you sa pag-subscribe. I will upload more relevant videos para mas mapalawak pa ang kaalaman natin sa pag-asenso. Maraming salamat!